one team will be able to reach the other's backlines. Kasi kanina nung um, lapo-lapo tayo, there was a slight stretch pero hindi naabot yon nitong si Vinuya. Now, adding it into the mix, Philippines versus Cambodia, two teams that are still undefeated and only one will be going to stay at that position and one will finally get their first defeat. Iabangan natin ito sa pagpasok ng ating game number 3. Decider match kung sino nga ba ang still undefeated pagdating sa serye sa dalawang kupunan na ito. Nepomuceno with this damage type na hero. Medyo matagal na. Actually, tama ba ako? Kahapon ay wala tayong nakitang damage hero mula dito kay Carl. Puro utility ang kanyang ginamit, di ba? Oo, correct. Ngayon lang siya babalik dito sa Suyo na with the new rotation, pare. Kasi hindi ganito ka ano yung rotation mula nung dati. Pero ngayon, nagsisimula talaga siya dun sa Green Camps. Inaabangan niya din kung saan posibleng manggaling or saang posisyon ng nagtatago itong Akai. Mas proactive ngayon itong si JP kasi alam niya na yung pwesto dito nitong si Shandavan ay hindi pa ganun ka deadly or lethal para pabagsakin talaga siya completely. So, this is still a-okay na maglagi lang si JP or maglagi lang si De La Cruz na maghanap ng kung ano-ano man ang pwede niyang mahanap. Yeah, and Mengkong at Binuya nagkakaroon ng harapan kagad. Pero pinapamalas ni Mengkong no, na kanina kasi nung game number 1 ay yung usual na yon na ano rin no, kinakaya din naman ni Binuya. Pero pagdating ng late game parang hindi na siya yung magiging target talaga nito o hindi na bibilin ni Mengkong. Pero aabangan natin para sa next few moments dito sa sa laro na ito kasi standard pa naman basic pa naman ang mga nangyayari. Wala pa naman masyadong major things for now dahil kung sisilipin natin halos 15 seconds lang ay lalabas na ang pinakauna nating major objective and Nepomuceno na compromise na yung kanyang posisyon nitong iba sa mga members and Shandavan is also at level 4 already pero makukuha naman ni Nepomuceno yung XP Crab which is really gonna be very important kasi mas mataas yung damage na kanyang retry through that way. Vinuya still reaching level 4 in spite of the pressure na pinapakita sa kanya ni Shandavan at ni Mengkong. Ngayon, hawak ng Cambodia yung pinakaunang pagong. Pabiko's gonna be joining the party. Level 4 na rin siya. So, aasahan na natin yung Crimson Beacon while he's checking everything else na binibitawan nila. Compared to the first two games, there's been a lot of patience between the Philippines and Cambodia dito sa pinakaunang turtle take. Yeah, dami pang pwede mangyari dito ha. Shandavan, sinecure niya muna niya yung kanyang green camps and Pabiko ngayon. Nag-attempt para bitbitin. Crimson Beacon yung ginamit. Flicker na first na rin Chen Makara rather. Pero Black Dragon Flow may nagamit. Shandavan ang magsatatagumpay doon sa pagawang. Vinuya ay hindi na rin nakalapit. Pero bababaran nila dito si Mengkong. Ilalapit na sa gilid. Vinuya, sakto din lang yung kanyang pagpasok doon. Final session gamit. Mengkong ngayon ay atras pero mayroon na there you go. Dito si Vianya na kanyang ultimate at nakakuha. Actually, tag-isa si Vianya at si Nepomuceno doon sa kills na yon. Which is the best case scenario para dito sa Pilipinas dahil nga hindi natin nakuha yung turtle. Medyo nauna yung retribution itong si Nepomuceno. But nevertheless, this is still a solid win para sa Pilipinas kasi yung mga dapat na makakuha ng kills, specifically si Nepomuceno at Vianya, Harith and Suyo, yung mga damage dealers ng Team Sibol ang nakakuha ng kills. This is gonna put them at least one up in terms of the idea. Nagamit na rin kasi ni Shandavan yung kanyang heavy spin at that moment and yung Zaman Force ay hinihintay pa lamang. So great timing this time mula dito kay Vianya na sumama doon sa laban. Usually, dapat si Kio Fabin yung gumagawa ng mga ganong klase ng galaw kasi siya yung may hawak ng Claude but it didn't happen as of the moment. And now, they're gonna be setting their sights on Mengkong. Pabiko's gonna be taking a lot of the damage pero makakatakas pa rin siya. And Vinuya is gonna be finishing it off. The Sansan duo wrecking havoc sa bandang itaas. Kanina pa yan tuloy-tuloy naman uli sila. Heavy spin na nagamit yung Nepomuceno. Hahabulin nata. Nagamit din yung Mystic Dash. Ipitan si Nepomuceno. Na-force na rin kagad ni Theo Doom yung kanyang Wrath of Dryad. Pero kung iisipin mo, sulit pa rin naman yun para sa Cambodia kasi ang nalatagan nyo ay yung damage dealer na jungler mula dito sa Team PH. Bawi lang din nila yun dun sa nangyari kay Mengkong kanina. Pero para kay Vinuya,
extrang kumpiyansa to dahil alam niya na medyo lamang siya ng isa o dalawang item. The Petrify didn't even hit. It's just Vinuya styling over the others. Wala pa namang heavy spin itong si Shandavan, pero naipit na yata siya sa pagkakataon na to, or maybe not kasi makakatakas pa si Vinuya. Pumapalag-palag pa nga ng onte, wala pa rin yung heavy spin itong si Shandavan, pero ando na yung burst down finally na makukuha nila. Pero yung laro na yon ay parte pala ng mas magandang plano dahil si Nepomuceno ay nagbabalik na sa aksyon by getting that second turtle. Yeah, sinecure lang talaga ni Binuya na hindi na makakababa pa itong si Shandavan. Pinatagal niya ngayon, makikita mo talaga na maganda yung nagiging communication dito ng Team Philippines. Tio Doom, nandito sa may ibaba, babantayan. Itong si Kio Fabin, lamang pagdating doon sa, I believe doon sa gold pa rin, itong si Chan Makara dahil nga doon sa 2 kills na nakuha niya. Pero still, kung titingnan natin pagdating sa economy, Nepomuceno nanguuna with a 3.2k habang 2.8 lang naman itong si Shandavan. Oh, isang item din yan na pwede talagang panggalingan ng damage output dito kay Nepomuceno. Pabico zigzagging over the others. Papagamit siya ng Crimson Beacon para makatakas. That's an ultimate for an ultimate between the mid laners. Fortunately for us, wala pa naman naging casualties and Cambodia is doing really well para i-hold yung kanilang mga turrets kahit na wala na ito ng mga shields na meron ang parehas na teams. Pero si Binuya talaga ang kanilang pinupunteriya. Ito may heavy spin na talaga siya. At mukha si Binuya naman na malaratagan pero makakatakas pa rin siya. 2v1 playing styling against the others. Hindi na naman tatama yung Petrify. At si Binuya parang wala lang nangyari. Iba talaga pag inspired. Oo, nag-celebrate pa nga ng bigla. Nepomuceno isasama na kasama si Pabico. Tingnan natin kung makakatakas ba si Mengo at si Shandavan. If-force ata nila yung heavy spin. Ay, wala palang heavy spin to. Andun! Nagamit din yung financial Petrify as well. Wala dito sa Dragon ng Cambodia. Susugod si Binuya. Pero walang mamamatay. May mga nakumit lamang ng ultimates. Pero parang okay pa rin yun. Kasi yung Pagong ay pabuhay na rin naman in a few. Uy, at pwedeng sumugod sila. Si Mengkong ang baba, 10% ng HP. Pero may Uy, si plano. Si Chan Makara doon. Na-force na rin kaagad yung Crimson Beacon para kay Pabico. At marami mga ultimates na nagagamit. Nepomuceno ay atras. Napa-vertical na rin ng mabilisan. Pwede na sila magtungo doon sa Pagong. At ganun na nga ata ang gagawin ng magkabilang koponan. Oo, pero si Vianya kahit papano nakapag-farm siya. Makakamiss ng couple of minions itong si Kio Fabin, pero makakarating pa rin naman siya doon. Ito lang yung tanging highlight na walang kill pero bibigyan natin ng highlights. Ganun kalupit to pare, isipin mo. Dalawa yan, ginamitan ng heavy spin. Usually pag heavy spin na wala ka na talaga magagawa pero si Binuya ginamitan ng Patrick Star para makapag-celebrate pa. Oh. But then, na-neutralize ka agad yan ng Cambodia dahil may ibang plano. Itong si Carl TZ, ang gusto niya ay mapabagsak yung Torres sa bandang itaas na kanina pa nila tinatrabaho. Kaya naman ngayon, yung kalamangan ng PH ay hindi masyadong nauga kahit nakuha ng Cambodia yung Pagong. Yeah, pero to be fair para sa Cambodia, medyo maganda pa rin doon, no? Hindi lumulobo ang kalamangan ng Team PH. Yes. So ibig sabihin nakakadikit pa rin sila. And ito yung challenge ko sa Team PH, no? Paano nila pauungusin yung kanilang kalamangan? Siguro kailangan na rin talaga mag-step up dito ni Vianya. Kanina pa natin napapansin na medyo tahimik siya doon sa games 1 and 2. Kailangan natin niya magwala. Shandavan ay umaabante din. Tagumpay ang pagbasag ng Torre doon sa may bandang ibaba. At mapapalobo na nila ng paunti-unti. 2,000 na rin para sa Team Philippines. And in this tightly contested of game, those kinds of initiations would be very helpful. Pero si Mengkong nahanap niya naman si Pabico, hindi yata inasahan yun. Pero nakatakas pa rin siya sa tulong noong Crimson Beacon, pressing it at the right amount of time. You gotta give it up to Sanji. Nananatili pa rin siyang buhay as Nepomuceno. Agaw-agaw lang ng tuloy-tuloy. Pa-level 14 na itong si Carl TZ. And it's still okay. Vianya now finally joining in on the party. 1-0 siya. Yeah. At nakapag-farm na siya ng matinu-tino para makasali sa mga team fights gaya nito. Yeah, hindi lang yun pati yung Purify din pala ni Pabico kanina ay nagamit niya. Kaya pala nakaligtas din siya doon sa projectile dito ni Chan Makara. Nepomuceno, kita niya si Odum, 20 seconds para doon sa Lord. And makikita natin na very stable pa ang naging galawan ni Nepomuceno. Nasa 9 minutes and 20 seconds na tayo. Level 14 na rin naman siya, going 15. Binuya, Finos.
at pinuwersa yung Mystic Gush dito ni Sean Makara. So alam ng Team Philippines na bitin yung magiging firepower dito ng Cambodia. Pwede nila madaliin ito. Flicker actually, nagamit din ni Sean Makara. Sugod si Sean Davan. Oo. Sa itaas sa bahagi, may 1v1 ata na magaganap. Kio Fabin. At itong si Nepomuceno ay nagkakitaan. Sabay sasalubungin ni Sean Davan. Itong si Nepomuceno sa itaas muli. Habang si Viana at si De La Cruz, sinisecure lang nila yung posisyon nila dito sa Lord na ito. Akala ko makakuha na naman si Carl TC ng level 15 under 10 minutes. Pero mukhang lagpas 10 minutes lang yun ang slide kasi ngayon niya palang makukuha yan. 10:05, level 15 na itong si Carl TC. So again, just major control over the jungle ang pinapakita sa atin on the GOAT ni Nepomuceno. Just making sure na ready siya for action. Pero si Shandavan ganun din naman. Kahit nasabihin natin level 12 to, hindi tinamaan si Pabico ha. Pero meron naman siyang Purify. Ngayon ang babanatan nila ay walang iba kundi si Odo. Mukhang mapapa-ulti na lang siya. Nilapit na rin. Walang tatamaan na naman yung Wrath of Dryad. Now, ito na yata ang go time para sa Team Pilipinas para mag-engage. De La Cruz na naman na namataan. Loas Vianya trying to dance against everybody. Pero hindi na siya makakawala pa. It's gonna be the Cambodia actually dealing the damage. Pero tingnan mo si Kio Fabin, buhay pa rin yung bola na tumama kay Nepomuceno. Yung final slash na nagmintis din mula kay Binuya. It's a disaster para sa Pilipinas and it's Cambodia making the most out of it. Wow, Stibot! Yung lead na nakuha ng Team PH. Diretso na kagad ng Cambodia dito sa Lord na ito. Oh my goodness, I can't believe my eyes. Ang daming mga misplaced dito ng Team PH. Ang daming mga hindi tumama. Right on time. Yung stun ni Sean Makara para mapigilan itong si Nepomuceno sa kanyang plano at sa kanyang gagawin. Let's take a look at the instant replay. Ayun si Pabico nga gumilid na rin lang pero si Kio Pabin ay naka-free hit. Oh my G. Nag-regen pa nga, nag-spellbomb pa nga si Kio Pabon just in case na kailanganin siya doon sa mga team fight na ginagawa dito ng kanilang kupunan. Oh, nakakagulat ito. Sobrang taas ng nakuhang plus points dito ng Cambodia kasi yung lead na nahawakan ng PH nawala. Nabura may Lord sila, sabay 2,000 rin halos ang kanilang gold lead. I mean, sobrang ganda din ng bola na binitawan nitong si Sean Makara. On point talaga para dito kay Nepomuceno. But still, the game is definitely not over yet. Papunta pa lang tayo sa mas exciting na part. The best case scenario is for the Philippines to not lose any of their inhibitors. Pero kung kakailanganin yun para manatili silang buhay, then so be it. Sa ngayon ay tinatarget yan itong si Pabico. Isa-isang bumabagsak ang mga tore ng Pilipinas, pero all goods lang. Hanggat nandyan pa ang ating mga inhibitors, wala naman sila masyadong magagawa pa. Vianya at si De La Cruz trinabaho na yung tore na nasa gitna. Kalahati pa rin ang buhay. 3.4k na ang gold lead ngayon nitong Cambodia, and the Philippines is doing everything they can para kahit papano ay hindi pa masyadong magmatter yung mga dinidish out na damage nitong Cambodia, pero sa labas and aside of all of those inhibitors, nagawa na nila ang kanilang kailangan. Yeah, safe pa rin naman ang Team PH dito as we speak dahil nandun pa rin naman ang kanilang mga tore. So ang Cambodia ngayon, naghahanap ng pagkakataon. I believe pumipwesto na sila dito sa may top. And iba ang mga nangyayari dito, Hans, no? Yeah, I understand. From where I'm currently looking at, iba talaga ang mga nagiging ganap as we speak. Okay, abangan natin guys ha. Abangan natin. Kapit lang kayo sa mga magiging kaganapan. Ganito din ba yung nakikita mo, pre? Kung ano yung naisip mo, Yun naisip ko. Nakikita mo si Mengkong, di ba? Nakikita ko si Mengkong, nakikita ko si Odom. Ayan na. Oh my G. O ngayon, nakikita ko si Sean Makara, pre. Ako din. Nakikita ko rin si Sean Makara. Sabi ko magre-refresh na dapat ako eh. Ladies and gentlemen, kung ano po yung nakikita nyo, yun din po ang nakikita namin. Susubukan ko po silipin yung kabila. Titignan natin kung ano yung nangyayari. But oh my G, pare. Hindi ko alam kung ano yung nagaganap. Feeling ko, ikaw muna sumala, pre. Titignan ko kung ano magagawa ko. Sige, silipin mo lang yan. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, guys, kapit pa rin tayo. Team Pilipinas, available pa rin naman ang mga base turrets ng Team PH. I believe magkaka-lord na rin naman at buhay na ito. Hindi lang nagiging malinaw ang mga nakikita natin, Hans. But of course, Cambodia ang nagkakaroon ng magandang pwesto dito, I believe. And Viana ay bumili na rin naman
ng kanyang Divine Glaive. Oh my gosh. Nakikita mo, nasa Lord fight sila, pero medyo Oo. na-cancel. Still, AOE pa rin naman. Mukhang i-reset nila yung Lord. What is going on? Ladies and Oh my gentlemen. Pero nasisilip ko naman dito eh. Parang Sa live? yung sa, oo. Sa atin parang all goods pa rin naman eh. Sinusubukan Yeah. ko na silipin ng dire-diretso kung ano yung posibleng mangyari para all goods ang ating nakikita sa ngayon. But for everybody who's current viewing experience ay hindi pa nila masyadong nagaganapan. Wala pa talagang masyadong umaatake for the other side unless there's something na magawa ka agad ng Cambodia completely. Yeah, gusto ko lang sabihin dito, no, yung nakikita natin ngayon sa live stream at yung nakikita natin ay iba. So, please bear with us. Pinipilit namin na maibigay sa inyo ang magandang experience dito sa pinakahuling game ng day number 2. Pero medyo delay kasi dito sa live stream at ayoko rin mag-rely dito na sinusubukan ko na lang pakinggan kung ano man ang mga nangyayari. Pero hindi rin nagiging malinaw, pare. At si Binuya ay namatay. Black Shadow Form ay nagamit. 4v5 ang magiging aksyon dahil pag Summon Force. Ito na, pre. Malinaw na ang aking nakikita. Pero malinaw din yung Petrify. Si De La Cruz ang hahabulin nila dito habang Blazing Bianya. Duel naman si Bianya. Ang papatayan! Dito ni Kia Fabin. Mabibitbit itong ni Pabico. Itong isa, ni Pumuseno yung buhay. Pabico as well. Kailangan nang umatras. May Lord pa naman na buhay pero 5 pa, pre. Para sa Cambodia, tatamaan ng stun si Pumuseno at siya'y Oh, this might mamamatay! be it. Oh my goodness, kaya na ata tapusin ng Cambodia, heavy spin ay gagamitin at hindi nila maaawat ang pagsugod ng Cambodia as they will take